Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Atin pong pag-usapan muli ito pong controversial na issue mga kababayan na patungkol po sa nag-resign na Undersecretary na si Leocaldio Sebastian. Binigyan pala po ng authority ito ng Malacanang. Ayan po yung isa na ating pag-usapan ngayon. Sapagkat hapon ay nag-resign po siya at inako lahat ng kanyang ginawang pagkakamali. At ngayon po ay nasumpungan na binabalita naman ngayon na mayroon pala siyang authority sa Malacanang. So yan po. Kaiba, no? So, bago dyan natin pagpatuloy mga kabayan ay mangyaring inaniyahan po kayo no, sa mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating video YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo at like and click ninyo ang notification bell upang tuloy-tuloy po kayo updated sa ating video. At katulad po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong si resign Undersecretary Leocaldio Sebastian, mga kababayan, ay binigyan pala po ito ng authority ng Malacanang. Taliwas po sa ating pong napag-usapan kagabi at sa mga balita na sinasabi ng pahayag ng Secretary ay unauthorized. Pero ngayon lumalabas na mayroon palang authority ito, si Sebastian. Basahin po natin ito pong balita ng Manila Times, mga kababayan. Malacanang authorized resign Agriculture Undersecretary for Operations Leocaldio Sebastian to sign contracts, memoranda of agreement, among others, necessary to effectively carry out objectives, plans, and projects of the Department of Agriculture, which included the controversial decision to import sugar amid a looming shortage. So, yan po yung sinasabi po ng Manila Times ngayon, mga kababayan. At taliwas po sa nagaganap na balita kahapon. Paano ito? At bakit nagkaganito? Mayroon palang authorization ito. Otoridad. Binigyan pala ng otoridad ito ng Malacanang, ito si Sebastian. Bakit nagkaroon ng maraming naging controversial ang issue ito tungkol po sa kanya? Kaiba, di ba? Binigyan pala ng authority. Yan po, tingnan po ninyo yung yan po, mga kababayan. Kaya nakapagtataka kung bakit hindi po plansado ang report ng Malacanang dito. The authorization is contained in a memorandum dated July 15, 2022. July 15 pa pala po ito. Issued by Executive Secretary Victor Rodriguez, a copy of which obtained by the Manila Times on Saturday. So ito palang nag-issue dito, mga kababayan, ay itong si Executive Secretary Vic Rodriguez noong July 15 pa po. Bakit hindi ito na
plancha bago pa man nagkaroon ng press conference kapon ng Malacanang. Ayan po. The memorandum, its legitimacy confirmed for a palace source who was not authorized to speak to media. Surfaced a day after Sebastian resigned and took full responsibility for the unauthorized meeting with the Sugar Regulatory Board and subsequent issuance of administrative order 4 that called for the importation of 300 metric tons of sugar to stem a possible shortage. So yan po yung nagiging issue mga kababayan. At otorisado pala ito ni Sebastian. The President Marcos Jr., Press Secretary Rose Beatriz Trexie Los Angeles said on Saturday, will spare no one in his administration investigation into the sugar importation mess that will go as far as it needs to go. Ayun po yun mga kababayan. So sinabing spare, ibig sabihin walang sisisihin o walang sala mga kababayan. Will spare no one in his administration investigation into the sugar importation mess that will go as far as it needs to go. Yan po yung sinasabi. Marcos, who heads the Sugar Regulatory Administration Board as the concurrent Agriculture Secretary, wanted the investigation to proceed without his interference. Ayan po mga kababayan. Pero ang atin lamang pong dito pinagtatakahan mga kababayan, bakit po nagkaroon ng masalimuot na isyu, nagkakasalungat na mga pahayag tungkol po dito sa kay Undersecretary Leopoldo Sebastian ay yung pala ay otorisado. Pero ang authority niya mga kabayan ay inisyo galing po sa Executive Secretary Beck Rodriguez. Anyway, ang Executive Secretary mga kabayan ay otorisado po mag-issue na authority yan by the order of the President. Pero itong gusto lang natin ditong palabasin na bakit hinintay pang mag-resign si Sebastian. Kung otorisado naman pala, bakit hindi nilinaw? Ang sabi dito, yun daw pong isa sa nagpahayag dito ay yung mga nakakaalam dito na hindi po daw otorisadong humarap po sa media. Yan po yung sinasabi dito sa balitang ito mga kababayan. Kaya itong hindi natin maintindihan kung bakit nahantong pa ito sa controversial. Okay, nandun na tayo na ang meeting sa Sugar Regulatory Board ay unauthorized. Pero may authority siya. Binigyan pala siya ng authority na pwede siyang pumirma doon po sa issue ng sugar importation. Paano? Ano nangyari nito? Kaya mga kababayan, hindi ko maintindihan nito kung bakit nagkasalungatan yung kanilang mga pahayag tungkol po sa isyong ito. Mga kababayan. So, kayo po ang bahalang humusga dyan at maaari po kayong magkomento sa isyong ito mga kababayan. So, iiwan natin itong isyong ito.
na ang mas mahalaga dito ay mayroon po palang authority. Binigyan po pala authority itong si Sebastian. Sebastian authorized to act on sugar import. Kaya po, ang nangyari, pinirmahan niya itong sinasabing unauthorized meeting ng SRB at siyempre itong resolution nito. Otorisado naman pala siya. So inuulit ko po, bahala po kayo dyan magkomento kung ano po ang inyong reaction dito sa mga isyong ito mga kabayan. Nagkasalunghatan itong pahayag. So, pag-usapan natin uli mga kabayan, ito pong good news. Ito pong overseas Filipino workers natin mga kabayan or migrant workers natin ay maganda po yung balita dito sapagkat ito po ay pinatunayan mismo ni Susan Opley. Ito pong si Susan Opley ay Secretary ng Department of Migrant Workers. Ganito po yung sinabi. Migrant workers safe in Taiwan, Israel, and Macau. So, dito kasi mga kabayan, ito pong mga bansang ito ay kasalukuyang magulo ito sapagkat nandyan po yung gira. Lalo na dyan po sa Israel. Ang Israel po naman ay nung araw pa naman ito, natuloy-tuloy po yung gira dyan. Pero safe naman po yung mga migrant workers natin dyan. At lalo ngayon mga kababayan, ay kalakasan ng bombahan ng between Israel and Palestine dyan. Ayun pong lugar dyan sa may Gaza, mga kababayan. At daan-daang rockets po ang binibitiwan dyan ng mga Hamas groups dyan sa Palestina, papuntang Israel. At successful namang sinasalag po ito ng Iron Dome system ng Israel, mga kabayan. At ang Israel naman ay walang katapusan pong bumba dyan po sa lugar ng Gaza, mga kababayan. Kaya po ay pinatutuhanan ngayon ni Secretary Susan Opley ay ito pong safety ang ating mga Pilipino dyan sa Israel. At ito namang Taiwan, mga kababayan, ay sa kabila ng patuloy ng banta ng invasion ng China ay pinangangambahan na mag-escalate pa ito. Pero dahil nga po dyan sa assurance ng buting Secretary of Migrant Workers na si Susan Opley, ay safety po ang ating mga kababayan sapagkat wala pa naman po talagang pagsalakay ng China dyan sa lugar ng Taiwan. Ayan po mga kababayan. At gano'n din po yan sa Macau. Ay itong Macau wala naman pong trade dyan. Pero palibhasa ay magkalapit ito dyan sa teritoryo ito ng China. Ay pinangangambahan din po na magkaroon ng problema dyan kung magkaroon po ng digmaan dyan sa Taiwan. Pero wala naman po. Kaya pasalamatan po natin yung ating secretary
ng Department of Migrant Workers na sa kanya pong kumpirmasyon na safety po yung ating mga kababayan dyan sa Taiwan, Macau at Israel. So yan po yung mga tatlong lugar na yan mga kababayan ay sinasabing mapanganib yung kanilang kalagayan kung magkaroon po ng digmaan. Kaya ito po yung report uli ng Manila Times mga kababayan. Yan po. So, dito, sinasabi na thousands of Filipino migrant workers continue to work safely in Taiwan. Ayan po. Macau and Israel. 3 locations that are under close watch by the Department of Migrant Workers. Ayan talagang binomonitor sila, mga kababayan, ng DMW. Life is returning to normal, officially in areas that are of high risk to our overseas Filipino workers due to recent events in Taiwan and Israel. Migrant Worker Secretary Susan Todd Opley said, adding that OFWs in Macau are back to work with the lifting of the suspension order for non-essential businesses. So, yan po yun mga kabayan. So, in Taiwan, Opley said, Philippine Labor Attaché David Dish Dikang was able to speak to 30 OFWs, 1 teacher and 29 caretakers out of the 49 Filipinos and Kinmen Islands, which is just 6 kilometers away from Xiamen, mainland China, and 300 kilometers away from Kaohsiung, Taiwan. They are all safe and under care of their employees, Opley said. Earlier this week, China announced an end to military drills close to Taiwan. Oh, salamat naman po mga sa report na ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Kung ganun na matatapos na pala ang drill, mabuti po para luwag naman ang paghinga ng pong pamilya ng ating mga OFW dyan. So, yan po yung ating good news ngayon, umaga mga kababayan. Sa Taiwan pa rin po, mga kababayan, isa po sa ating pag-usapan ngayon ay ito pong kasalukuyan ng banta dyan sa China, sa Taiwan, ay patuloy po yan. May mga banta po sa China na pinangangambahan nga po na lalo na sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas at Amerika na mayroon po tayong trade sapagkat malapit lang po tayo doon sa Taiwan at dahil po dyan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, mga kabayan, natin sa Amerika, ay magkakaroon po ng joint patrol dyan po sa lugar ng West Philippine Sea. Ay yung Amerika at Pilipinas. Kaya kung sa ganyang kalagayan na magkakaroon po ng joint patrol dyan, at hindi tiyak na ang China hindi po matutuwa dyan. Sapagkat sa katunayan nga dyan nilalabi ng China itong Pilipinas na huwag na raw po ika nga ay ipagpatuloy itong Enhanced Defense Agreement ng Pilipinas at Amerika at tinututulan po ng China yan. Yan po yung gusto mangyari sa China. Pero masalimot ito mga kababayan sapagkat kung ang IDCA na ito ay talagang committed na ang Pilipinas nito
sa kanyang samahan na ganitong agreement na ito ay malabo na pong madiskaril itong EDCA mga kaubayan. Sapagkat ito ang agreement na ito ay pirmado mismo ni dating Pangulong Pinoy noong 2014. At dahil doon sa kasunduan ngayon ay napagtibay ang Enhanced Defense Agreement na ito sa Pilipinas. Kung ang China ay malalaman nito, at siyempre alam nila ito na mayroong mga agreement na ganito, talagang hindi nila magugustuhan itong mga kaubayan. Ay sa kabila ng pinabuti nating relasyon sa Pilipinas at China, ay talagang hindi po maiwasan na magkaroon po ng problema dito. At alam naman natin, ang China ay hindi po papayag dyan. At ang China, papayag man o hindi, ay talagang matutuloy po itong joint patrol ng Navy ng Amerika at Pilipinas. Yan po yun mga kabayan. Pagdating doon sa aktual na galawan ng ating Navy, mas pabor ang mga Pilipino. Hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati yung ating militar, armed forces, na papanig sa Amerika. Kasi nandyan na po yan Umitid na po yan Yan po yung isa dyan na hindi talaga nagugustuhan ng China. At ano pa man ang mangyari, ang Pilipinas ay sasama sa patrolya ng joint patrol sa Amerika mga kababayan. So yan po yung issue dyan na hindi po maiwasan na talagang maliban sa masalimuot ay magkaroon po ng talagang mainitan na komprontasyon nito kung sakasakali mga kababayan. Wala na po tayong magagawa dyan kasi nandyan na po yan Hindi pwedeng pangunahan ang pakialaman ng China yan. Yan po mga kababayan. Taiwan, ito ay talagang patuloy po yung banta nito. Yan po yung issue dito. Kaya kung ang banta na ito ay sana naman huwag magkaroon ng escalation, ay mas mabuti na lamang po. At maganda din pong ginawa ng China na nagpakita siya ng galit diyan po sa kanilang military drill, pero hindi po mismo sa harap-harapan ng Amerika. Karapatan po ng China yan, mga kabayan, na pwede naman pong magpakita ng galit ang China, hindi mismo sa harapan ng Amerika. Ay dahil nga po sa issue ng pagdalaw ni House Speaker dyan sa Taiwan, at hindi nila nagustuhan ito. Kaya po ay pumanto ngayon sa girian at mataas na tensyon. Pero kung ang napabalita ngayon na tumigil na ang China dyan sa military drill, ay mabuti naman. Pero hindi pa rin tapos ang usapin dyan. Naroon pa rin po yung banta ng invasion dyan po sa Taiwan. So, yan lang muna ang ating pag-usapan ngayon mga kaubayan. At hanggang sa sunod po ng video ay muli po tayong magkita-kita. God bless po sa ating lahat.